Paglabas ni Sofia mula sa department store ng malaking mall na kanyang pinuntahan ngayong umaga, dala-dala niya ang isang bag na puno ng kanyang mga pinamili. Ang araw ay tila perpekto, ngunit hindi niya inaasahan ang isang pangyayaring magpapabago sa kanyang umaga. Ethan, anak, saan mo gustong pumunta? Tanong niya habang nakangiti. Subalit, bigla siyang natigilan nang mapansin niyang wala na sa tabi niya ang kanyang 5 taong gulang na anak. Anak, nasaan ka? Bulong niya, unti-unting nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. Agad siyang lumapit sa guard upang magtanong. Kuya, may nakita po ba kayong batang lalaki? 5 taong gulang po, nakadilaw na t-shirt, tanong niya na pilit iniingatan ng kanyang boses upang hindi magpakita ng labis na pagkataranta. Nako, ma'am, wala po akong napansin. Pero mas mabuting pumunta po kayo sa information desk sa second level para may report ninyo. Pwede rin po kayong bumalik sa department store at hanapin siya doon, magalang na sagot ng guard. Salamat po, ani Sofia, pilit na pinapanatili ang kalma sa kabila ng tumitinding kaba. Mabilis siyang bumalik sa loob ng department store at sinuyod ang bawat sulok nito gamit ang kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, bigo siyang makita ang anak. Ethan, nasaan ka na ba? Bulong niya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo, kahit malamig ang aircon sa paligid. Sa bawat segundo ng paghahanap, lalo lamang tumitindi ang kanyang pag-aalala. Lumabas siya muli ng department store, at bawat madaanan niya ay tinitingnan niya ng mabuti, umaasang masulyapan ang nawawalang anak. Ethan, anak, huwag kang mag-alala. Hahanapin kita hanggang makita kita, bulong niya sa sarili habang pilit na pinapalakas ang loob. Dumayo sila ng Maynila kahapon upang dumalaw sa ninang ni Ethan na si Leila, na matalik niyang kaibigan. Hindi niya inakala na magiging ganito ka-stressful ang kanilang pagbisita. Pagdating niya sa atrium ng mall, narinig niya ang isang malakas na tawa ng bata, isang tunog na kilalang kilala niya. Nabuhayan siya ng loob at agad na hinanap ang pinanggagalingan ng tawa. Sa kanyang paglingon sa kaliwa, nakita niya si Ethan, masayang nakikipaglaro sa isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Ang lalaki ay mukhang kagalang-galang at may kasamang 5 bodyguard. Ethan, anak, andyan ka lang pala. Napakataranta ni mommy sa'yo, sabi niya habang mabilis na nilapitan ng anak. Mommy, nakikipaglaro lang po ako kay Grandpa, sagot ni Ethan habang nakangiti. Grandpa, tanong ni Sofia na halatang nagtataka habang hinahaplos ang buhok ng anak. Opo, Mommy. Siya po si Grandpa, sabay turo ng bata sa matandang lalaki sa wheelchair. You are the mother of this smart boy, tanong ng matanda sa Ingles, na may ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Sofia. Opo, sir. Pasensya na po kung naabala kayo. Kanina ko pa po siya hinahanap. Hindi ko po napansin na nakabitaw siya sa kamay ko. I see. Nakita ko siyang umiiyak kanina kaya nilapitan ko siya at pinatahan. Napakabibo ng anak mo, sagot ng matanda habang nakangiti pa rin. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Sofia. Wala nang mas hihigit pa sa kaligayahan nang makita niyang ligtas ang kanyang anak. Maraming salamat po, sir. Pasensya na po kung nag-abala ang anak ko sa inyo, sabi ni Sofia habang buhat si Ethan, na nakangiting nakatingin sa matanda. Ngumiti ang lalaki at sumagot, walang anuman, miss. Sa totoo lang, nag-enjoy akong makasama ang anak mo. Parang nagkaroon ako ng apo, kahit sa maikling panahon lamang. Napansin ni Sofia ang kislap ng pananabik sa mga mata ng matanda. Hindi niya alam ang kwento ng buhay nito, ngunit ramdam niya ang lungkot na tila nagmumula sa isang malalim na kawalan. Masaya po akong marinig yan, sir. Maraming salamat po ulit sa inyo, tugon ni Sofia, medyo nahihiya ngunit taos puso. Walang anuman. Bago kayo umalis, may maya-alok sana ako, gusto nyo bang ipahatid ko kayo pauwi? May sasakyan akong naghihintay, alok ng lalaki, puno ng kagandahang loob. Ah, hindi na po, sir. Napakalaking abala na po iyon para sa inyo. Pero salamat na lang po talaga, magalang na pagtanggi ni Sofia. Mommy, pauwi na po ba tayo? Tanong ni Ethan, na hawak ang kanyang kamay. Oo, anak. Gusto mo bang magpaalam kay Grandpa? Tanong ni Sofia, na ang tinutukoy ay ang matandang lalaki. Tumango si Ethan at nagsenyas na ibaba siya mula sa pagkakabuhat. Pagkababa, mabilis siyang lumapit sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Bye, Grandpa. Mamimiss kita. Napangiti ang lalaki at niyakap din ang bata.
Mamimiss din kita, binata. Pangako, magkikita tayo ulit. Bago tuluyang umalis sina Sofia at Ethan mula sa mall, hiniling ng matandang lalaki na makipaglarawan kasama sila. Masaya silang nag-pose, at pagkatapos ay iniabot ng lalaki ang kanyang calling card kay Sofia. Kung sakali, Miss, huwag kang mag-atubiling tumawag, sabi ng lalaki na may ngiti sa kanyang labi. Pagdating ni Alexander sa kanyang opisina, sinalubong siya ng receptionist. Sir Alexander, nasa loob po ng opisina ninyo ang papa ninyo, anunsyo nito ng may respeto. Okay, salamat, Nelia, sagot niya ng formal habang binubuksan ang pinto ng kanyang opisina. Pagpasok niya, bumungad ang boses ng isang pamilyar na tinig. At last, narito ka na rin, anak kong si Alexander, bati ng kanyang ama, si Don Edward, na nakaupo sa wheelchair. Himala ata, Papa, na naisipan yung puntahan ako rito, malamig na sagot ni Alexander habang isinasara ang pinto. Paminsan-minsan, naaalala ko rin ang busy kong anak na CEO ng Castello Group, sagot ng matanda habang pinapaandar ang kanyang wheelchair palapit sa anak. Well, Papa, hindi ko lang talaga inaasahan na bibisitahin ako ng chairman ng kumpanya, tugon ni Alexander na walang emosyon. Lumapit ka nga rito, anak. May ibibigay ako sa'yo, utos ng matanda. Kahit nagtataka, lumapit si Alexander sa kanyang ama, yumuko ng bahagya, at naghintay. Biglang naramdaman niya ang isang matalas na hapdi sa kanyang anit. Ouch, Papa, ano yan? Napatuwid siya ng tayo, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang ama. Ngumiti si Don Edward habang hawak ang ilang hibla ng buhok ni Alexander. Ito lang naman ang dahilan ng pagpunta ko rito, isang hibla ng buhok mo, sabi nito habang maingat na inilalagay ang buhok sa isang maliit na plastik. Pa, seryoso ka ba? Ano bang gagawin mo sa buhok ko? Ipapakulam mo na ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Alexander sa kanyang ama, habang pilit iniintindi ang kakaibang ginawa nito. Ngumiti ng bahagya si Don Edward. Huwag kang magbiro. Ay ho. Gagamitin ko ito para sa isang DNA test. Kanina sa mall, may nakilala akong 5 taong gulang na bata na kamukhang kamukha mo noong edad mo siya. Malakas ang kutob ko na anak mo siya, at apo ko siya, Alexander. Napailing si Alexander, halatang hindi kumbinsido. This is ridiculous, pa. Desperado ka na talagang magkaroon ng apo. Baka nagkataon lang na may batang kamukha ko. Tumaas ang kilay ng matanda. Ay ho. Baka naman ang ina ng batang iyon ay isa sa mga dumaan sa buhay mo noon, sagot ni Don Edward, sabay labas ng cellphone at ipinakita ang isang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Alexander habang tinitingnan ang larawan. No, I can't believe it. Halos hindi siya makapagsalita, hindi niya maitanggi ang pagkakahawig niya sa batang lalaki sa litrato. Bigla niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. It's somewhat familiar. Matigas ang boses ng kanyang ama nang magsalita muli. Kapag nakumpirma ko na mag-ama nga kayo, you will need to find this child. Huwag mo akong bibiguin, Alex Anderson. Or else, mawawala ka sa posisyon mo bilang CEO ng Castello Group. Napabuntong hininga si Alexander, halatang nahihirapan sa bigat ng sitwasyon. Samantala, sa bahay ni Sofia. Mereng Sofia. Sigaw ng isang babae mula sa labas ng bahay ang pumukaw sa atensyon ni Sofia. Agad niyang iniwan ang pagtitiklop ng mga damit habang natutulog ang anak niyang si Ethan, at lumabas upang tingnan ang tumatawag. Oh, Mereng Lily, ano na naman yan? Ang lakas ng sigaw mo, tanong ni Sofia, bahagyang natatawa. E papaano ba naman, viral sa Facebook ang inaanak ko? Sigurado akong si Ethan ito. Ipinakita ni Lily ang litrato sa kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata ni Sofia nang makita ang larawan. Oo nga, si Ethan nga ito. Kalong siya ng isang matandang lalaki na nasa wheelchair. Oh, ano? Tama ako, di ba? Tanong ni Lily, na halatang tuwang-tuwa. Saglit na napaisip si Sofia kung saan kinunan ang litrato. 3 days ago, lumuwas kami sa Maynila at namasyal sa mall. Doon siguro kinuha ang litrato, paliwanag niya. Gaga. Alam mo ba kung sino yung matanda na may karga kay Ethan? Si Don Edward Castella iyon. Ang daming nagsasabi sa comments na parang maglolo daw sila, ani Lily, puno ng excitement. Napatingin si Sofia sa kaibigan at inalis ang tingin sa cellphone. Hindi ko alam na mayaman pala yung nakakita sa anak ko noong nawala siya sa mall. Ay nako, Mari, ikaw talaga. Pero alam mo,
Sa tagal ng pagkakaibigan natin, hindi mo pa rin nasabi sa akin kung sino ang ama ni Ethan. Baka naman may dugong mayaman ang inaanak ko, ha? Pagbibiro ni Lily. Umiling si Sofia, halatang hindi natutuwa sa usapan. Matagal nang patay ang ama ng anak ko. Kaya nga hindi natuloy ang kasal namin noon, dahil nawala siya. Ay, pasensya na, Marie. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari, sabi ni Lily habang tinatapik ang balikat ni Sofia. Kestela. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Sofia ang apelyidong iyon. May kung anong pilit na bumubukas sa kanyang alaala ng nakaraan. Mukhang muling bumabalik ang mga alaala ng nakaraan, mahinang bulong ni Sofia sa sarili habang pinagmamasdan ng anak niyang si Juancho na abalang-abala sa paglalaro ng kanyang remote-controlled na kotse. Ikaw, anak, ang dahilan ng lahat ng ginagawa ko. Lahat ay handa kong isakripisyo para mabigyan ka ng magandang kinabukasan, malambing niyang sabi habang nakatingin sa anak. Sa kasalukuyan, isa siyang online seller. Anumang maaaring may benta, ginagawa niya. Nagluluto rin siya ng mga made-to-order na ulam at kakanin upang madagdagan ang kita. Dati, may regular siyang trabaho sa bangko sa bayan, ngunit napilitan siyang magbitiw ng ipanganak si Juancho. Mabilis na lumipas ang maghapon. Dahil wala siyang natanggap na order, nagpasya siyang magpahinga. Sa gabing iyon, magkatabi silang mag-ina sa kama. Mommy, kwento mo ako bago ako matulog, lamang ni Juancho habang yakap ang kanyang paboritong laruan. Okay. Baby, once upon a time, ikinwento ni Sofia ang paboritong kwento ng anak tungkol kay Pinocchio. Ilang sandali pa, mahimbing nang natutulog ang bata. Ngunit si Sofia, hindi pa rin dalawin ng antok. Tumayo siya mula sa kama at naupo sa harap ng tokador. Sa hindi inaasahan, natabig niya ang isang kahon, at nahulog mula rito ang isang bracelet. Kaagad niya itong pinulot. Ang dami kong alaala na bumabalik dahil sa bracelet na ito, mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang alahas. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang muling pagbalik ng mga alaala ng nakaraan. 6 na taon na ang nakalipas. Nako, Ate Isabela, nahihiya akong magstay dito. Umuwi na lang kaya ako, may halong kaba at pag-aalinlangan na sabi ni Sofia sa kanyang nakatatandang kapatid. Don't be. Promise, babalik din ako agad. Bigla lang akong pinatawag ng boss ko. Kapag dumating si Alexander at wala pa ako, please entertain him, ha? Sagot ni Isabela habang pinipigilan si Sofia sa pagtayo. Sana okay. Ate, bilisan mo sagot ni Sofia, halatang walang magawa kundi pumayag. Just stay here. Ganap nang umalis si Isabela sa venue. Hindi mapigilan ni Sofia ang mailang sa party kung saan isinama siya ng kapatid. Birthday ito ng boyfriend ni Isabela, na ngayon lang niya nakita. Ginaganap ang selebrasyon sa isang marangyang hotel. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pagtitipon, at pakiramdam niya ay hindi siya komportable sa suot niyang gown. Sana naman bumalik agad si ate, bulong niya sa sarili habang inaliw ang sarili sa pag-inom ng wine. Solo lamang siya sa mesa kung saan iniwan siya ng kapatid. Nagsosolo ka lang ba dito? Napatingala si Sofia sa may-ari ng boses na iyon. Isang maganda't matangkad na babae ang kaharap niya. Parang modelo ang dating nito. Kasama ko yung kapatid ko, si Ate Isabela. Umalis lang siya saglit pero babalik din naman agad, medyo nahihiyang sagot ni Sofia. So you're the sister of Isabela Peralta? Ang magiliw na tanong nito. Tumango siya. Ako nga. Sofia naman ang name ko. Nice to meet you, Sofia. By the way, ako nga pala si Victoria. Friend ako ng ate mo. Wouldn't you mind if makijoin na lang ako dito sa table nyo? Sure, Victoria. Okay lang naman, pagpayag niya dahil nakadama siya ng kagaanan ng loob sa babae. Naupo nga si Victoria sa isa pang bakanteng silya sa table. Tinawag nito ang waiter para humingi ng wine at kupita. Kaagad namang may lumapit dito. You know what, Sofia? Pareho kayong maganda ni Isabela. No wonder na talagang magkapatid kayo, sabi ni Victoria habang nagsimulang uminom ng wine. Nag-toast pa silang dalawa gamit ang mga kapitang hawak sa kasabay na uminom. Nako, maganda ka rin naman, Victoria. Thank you for joining me ha. Kung hindi, kanina pa akong naiinip dito. Parang natagalan nang bumalik si ate, aniya habang nasapo ang sariling ulo. I know your sister, Sofia. Workaholic yun
Iyon nga ang gusto kong magaya sa kanya. Kaso tamad talaga ako eh. Tumawa pa si Victoria. Kahit nung mga bata pa kami, masipag na talaga si ate. Nakadama na si Sofia ng pagkahilo. Parang naparami na ata siya ng naiinom. Are you alright, Sofia? Tanong ni Victoria nang mapansin ang itsura niya. Nagpilit siyang ngumiti. Tumango. Lasing na yata ako. Umiikot na ang tingin ko sa paligid. Nagising kinabukasan si Sofia na naroroon siya sa banyagang silid. Sa akmang pagbango niya'y naramdaman niya ang pagsige ng mumunting kirot sa kaibuturan niya. Anong nangyari sa akin? Maang natanong ni Sofia sa sarili. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niyang wala siyang saplot sa ilalim ng kumot na nakatabing sa katawan. May nakadugang ba ako kagabi? Muling tanong niya, pero walang maapuhap na sagot sa isip niya. Tinambol ang dibdib niya nang makita ang mantsa sa bedsheet, isa iyong kumpirmasyon sa kanya. Subalit wala na siyang maalala sa nangyari kagabi. Ang alam ko lang ay iniwan ako ni Ate Isabela. Then, may nakipagkilala at sinamahan ako sa table. Hanggang doon lang ang naaalala ko. Wala rin siyang ideya kung sinong lalaking nakaniig niya. Wala na ito sa tabi niya, pero mapapansin na lukot ang kumot at una na halatang nagamit din. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula sa Ate Isabela niya. Pasensya na, ate, kung nalasing ako kagabi eh. Hindi mo na ako naabutan sa party, nahihiyang sabi niya sa kapatid. It's alright, kasalanan ko rin naman. Hindi ako agad nakabalik eh. Ang mahalaga, hindi ka pinabayaan ni Victoria. Wait mo ako dyan ha, at sasanduan kita, sabi ng kapatid niya sa kabilang linya. Sige po, ate, pasensya na po ulit, tanging nasabi niya, ngunit hindi na niya inilahad ang nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Kung magkikita silang muli ni Victoria, na nakilala niyang kaibigan ng ate niya, baka sakaling magkaroon ng linaw ang lahat. Sure ka na ba sa desisyon mo na magstay pa rin sa atin? Ayaw mo ba talaga dito sa Maynila? Magkakasunod na tanong ni Isabela kay Sofia. Tumango naman si Sofia. Oo, ate, hindi para sa akin ang buhay dito sa Maynila eh. Nasa probinsya ang buhay ko. Hay, akala ko pa naman magkakasama na tayo simula nang mawala ang mga magulang natin, kunwaring nagtatampong sabi ng kapatid niya. Anyways, wala naman akong magagawa kung yan ang gusto mo. Ulila na sila sa mga magulang. Naunang pumanaw ang tatay nila noong bata pa sila, at ang kanilang ina naman ay namatay noong nakaraang taon dahil sa malubhang sakit. Silang dalawa lang ni Isabela ang magkapatid. Oo, ate, hindi kasi ako katulad mo na matapang makipagsapalaran dito sa syudad. Don't worry, araw-araw naman akong tatawag sa'yo, assurance ni Sofia. Okay, pero paminsan-minsan ay lumuwas ka ha. At huwag kang mawawala sa kasal namin ni Kuya Alexander mo ha. Ikaw ang aking maid of honor. Wow, talaga, ate. Ay, ikakasal na kayo, masayang tanong ni Sofia. Ipinakita ni Isabela sa kapatid ang suot na engagement ring. Nag-propose siya sa akin kahapon, anniversary namin. And I said yes. Niyakap ni Sofia ang kanyang kapatid. I'm happy for you, ate. Sayang at hindi ko pa nami-meet ng tuluyan si Kuya Alexander. Soon, Sofia. Promise ha, huwag kang mawawala sa kasal ko ha. Oo naman, ate. Promise. Sa sumunod na sandali, inihatid na siya ni Isabela sa bus terminal. May sariling kotse ito. Hindi matapos ang paalaman nila sa isa't isa. Nang sakay na siya ng bus at humandar na ang sinasakyan, saka siya may napansin sa bisig niya. Ha, may suot pala akong bracelet, sabi ni Sofia sa sarili habang pinakatitigan ang nasabing alahas. Marahan niya iyong inalis sa pagkakasuot. Paano ako nagkaroon nito? Wala akong matandaan na bumili ako ng ganitong bracelet ah. Minsan pa siyang naguluhan. Napansin niya ang hugis pusong locket sa bracelet. Marahan niya iyong binuklat. Larawan ni Ate Isabela at Kuya Alexander ang narito. Ah, kilala naman niya ang mukha ng fiancé ng ate niya. Natatandaan niya na hindi pa niya suot ang bracelet na iyon noong party. Hinanap niya ang mga recent pictures sa cellphone niya. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla nang mapansin niyang suot na niya ang bracelet sa isang picture, ang picture na kumain sila ni Ate Isabela niya sa isang restaurant matapos siyang sunduin nito sa hotel. May isang hinalang na buo sa isip niya. No, hindi maaari yun. Napaluha siya sa isipin niya na ayaw niyang tanggapin sa sarili. Mommy, Mommy. Ang pagtawag na iyon ni Wancho ang nagpabalik sa diwa ni Sofia sa kasalukuyan.
Muli niyang ibinilang ang bracelet sa dati nitong lagayan. Tinabihan niya ang anak sa pagtulog nito. Andito na ang mommy, baby, masuyong sabi niya sa anak sa kaniyakap ito, ang mahalagang bahagi ng buhay niya. Naalala niya noong pagdating niya sa hometown niya 5 years ago, natanggap ang aplikasyon niya sa isang bangko sa bayan na kinaroroonan niya ngayon. Mahal na mahal kita, anak, kahit hindi ko ini-expect ang pagdating mo sa buhay ko noon, bulong niya sa anak sa kadinampi ng halik sa pisngi nito. Umalis siya sa hometown niya at lumipat sa bayan kung saan siya nagkaroon ng bagong trabaho. Gusto niyang ilayo ang sarili at ang anak sa mga mapanghusgang kamag-anak nila. Isang buwan na siya sa trabaho niya nang malaman niyang buntis siya. Doon nga niya ganap na napatunayan na may nakaniig siya noong gabing iyon sa hotel sa Maynila. Si Ethan ang naging bunga noon. 2 buwan matapos siyang makapanganak ay nasawi naman sa aksidente ang kapatid niyang si Isabela. Nalaman niya ito sa isang balita na nabasa niya sa social media. Ate, sorry. Hanggang ngayon hindi pa ulit ako nakakadalaw sa puntod mo. Sayang at hindi mo na nakita pa ang pamangkin mo sa akin, naluluhang sabi niya sa sarili. Itinaas na ho ang tropical cyclone warning signal sa timog na bahagi ng Quezon, kasama ang San Arcaiso. Inaasahan na unti-unting mararanasan mamayang gabi ang hagupit ng super bagyo, ang ulat na narinig niya sa social media. Kinabahan si Sofia sa napapanood na ulat panahon. Talagang dadaan pala sa kanilang lugar ang malakas na bagyo. Check ko nga muna kung may sapat na stocks ako ng pagkain namin ni Ethan. Tumayo siya at iniwan ang anak sa kama na natutulog pa. Nagpunta siya sa kusina para i-check ang cabinet doon. Marami pa akong stocks. Sana naman ay lumihis ang bagyo dito sa amin. Maging safe sana kaming dalawang mag-ina, Yuzel ni Sofia sa panalangin. Here is the result of the DNA test, Iho. Ibinigay ni Don Edward kay Alexander ang isang envelope na naglalaman ng nasabing resulta. Have you seen the result, pa? Tanong niya sa ama na walang interes na makita ang laman ng hawak na envelope. Tumango si Don Edward. Yes, Iho. See it for yourself. Tinatamad na binuksan ni Alexander ang envelope saka inilabas ang papel na naroroon. Nanlaki ang mga mata niya at nagpalipat-lipat ang tingin niya sa papel at sa ama. 79% paternity. It means na. Yes, Iho. Science ngang nagsabi na anak mo nga ang batang iyon at apo ko siya. Apo ko ang batang nakita ko sa mall, diretsong sabi ni Don Edward. And you're happy now, Papa? Isang pawyam na tanong ang ibinigay ni Alexander kay Don Edward. Abay of course, Iho. I'm longing for a grandson. Gusto kong puntahan mo ang babaeng yun at dalhin mo sila dito kasamang apo ko, maautoridad na sabi ng ama. Pero saan ko sila hahanapin pa? This is crazy, puno ng pagtutol na tugon ni Alexander. Masyado nang desperado ang papa niya na magkaroon ng apo sa kanya. Alex Anderson, you are my only son at mahalaga sa akin na magkaroon ako ng apo sa'yo. Don't worry about the information. Mahusay ang mga detective agents ko, at isa pang envelope ang ibinigay nito sa kanya. Pa, hindi naman ganon kadali ang gusto niyong mangyari. Manghihimasok tayo ng buhay ng iba just for your own sake, protesta niya. No more buts, Iho. Hanapin at dalhin mo ang babaeng iyon na tanggap ko. Don't worry, bibigyan kita ng indefinite leave para magawa mo ang ipinagagawa ko sa'yo. Ako na munang bahala sa kumpanya natin, ang utos na hindi mababali ni Don Edward. Alright, pa. For your grandson lang ito ha. And don't force me to marry the mother. Napatawa si Don Edward. Masyado ka namang advance, Iho. Anyway, ikaw ang bahala. Basta't ang concern ko lang ay ang aking apo. Napabuntong hininga si Alexander. Wala nga siyang lusot pa sa nais mangyari ng ama niya. Mommy, I'm scared. Yamakap kay Sofia ang anak niyang si Ethan habang nakahiga sila sa kama ng gabing yun. Don't worry, baby. Andito lang ang mommy para sa'yo, hinaplos ni Sofia ang noo ng anak. Lumalakas na kasi ang pagbuhos ng ulan. Maging ang bugso ng hangin ay nararamdaman na ang hagupit ng malakas na bagyo paparating. Kampante naman siya na safe silang mag-ina sa gitna ng unos. Mataas ang lugar ng kinatitirikan ng bahay nila. Ilang bagyo na rin ang napagdaanan nila, may kalapitan nga lang sa ilog. Pero kinakabahan pa rin ako dahil super bagyo ang paparating. Keep us safe, Lord. Minsan pa siyang napausal ng panalangin. Kasasakay lang ulit ni Alexander sa kanyang kotse.
May binili siyang pagkain sa isang convenience store na nadaanan niya bago tuluyang makalabas ng Maynila. Sa pagbeling ng tingin niya sa labas, eksaktong nakita niya ang dalawang kotse na kapwa mabilis ang andar, tila naghahabulan ang mga ito. Biglang nazapo niya ang sariling ulo. May isang bahagi ng kahapon siyang naalala. Hindi tuloy niya nabuhay agad ang makina ng sariling sasakyan at nanatili muna siya sa parking. Isang pangyayari ang naganap 5 taon na rin ang nakakalipas. Bakit mo nagawa sa akin to, Alexander? Bakit mo ako niloko? Musika. Umiiyak na tanong sa kanya ni Isabela. Kita sa magandang mukha nito ang galit at sakit ng loob sa kanya. Hindi kita niloko, Isabela. At anong ibig sabihin ng mga pictures na ito? Parehas kayong hubad at naghahalikan pa kayo. At ang masakit pa, hindi na naituloy ni Isabela ang sasabihin dahil napahagulgol na ito. Pilit na inalo ni Alexander ang fiancé niya pero tinabig nito ang kamay niya. Allow me to explain. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari yan. Huwag mo akong gawing tanga, Alexander. Tumayo na si Isabela saka nagmamadaling iniwan siya sa loob ng condo unit niya. Hinabol niya ang fiancé palabas ngunit nakasakay agad ito ng elevator. Mag-uusap tayo, Isabela, sabi niya sa sarili habang ginamit ang hagdan pababa sa binabaan nitong floor. Eksaktong nakabukas ang elevator at nakasakay siyang pababa ng basement parking. Isabela, wait, pasiga na pagtawag niya sa babae. Subalit hindi siya pinansin nito. Dirdiretso itong sumakay ng kotse nito. Sumakay si Alexander ng kotse niya para habulin ang kasintahan. Mabilis ang paandar ni Isabela ng kotse nito sa lansangan. Patuloy niya itong hinabol, ngunit isang hindi inaasahan ang naganap. Isabela, kitang-kita niya ang pagbangga ng kotse ng babae sa kasalubong na truck. A real nightmare. Naipilig ni Alexander ang ulo matapos maalala ang isang bahagi ng kahapong iyon. Wherever you are, Isabela, sana mapatawad mo ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay mo. Malabo pa rin ang lahat sa akin. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat, litanya niya sa sarili. Binuhay na niyang muli ang makina ng kotse niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nasa labas na siya ng kamay nilaan, binabagtas na niya ang kahabaan ng SLEX. Mahalaga sa akin ang magkaroon ng apo. Siya ang magpapatuloy ng pinaghirapan nating kumpanya. Do your best, Iho, para mapapanta sa poder natin ang batang iyon. Minsan pa niyang naalala ang sinabing iyon ng amang si Don Edward. Kaagad na binuhay ni Sofia ang rechargeable light. Ganap nang nawala ng kuryente sa kanilang bayan. Patuloy pa rin ang malakas na pagbuhos ng ulan. Madaling araw na't umaga pa ang inaasahang paglaom. Mommy, si Ethan na nagising sa malakas na paghampas ng hangin sa labas. Parang mabubunot ang bubong na yero sa kanilang bahay. Andito lang ako, baby, muli niyang tinabihan ng anak sa pagkakahiga. Lalo pang nagsusungit ang panahon sa mga sandaling iyon. Lalo pang nagsungit ang panahon sa patuloy na pag-usad ng mga oras. Lalo pang lumakas ang pagbuhos ng ulan, sinasabayan ng malalakas na hangin. Rumaragasa ang malakas na agos sa ilog at sa isang iglap ay naputol ang tulay na nakakonekta sa highway. Matapos ang malalakas na pag-ulan at hampas ng hangin, sa wakas, unti-unti nang hamupa ang sama ng panahon. Tanda na ang malakas na bagyo'y nakaalis na sa kanilang bayan. Nagsimula ng matulog ng mahimbing si Ethan. Si Sofia naman ay halos magdamag na gising dahil nakikiramdam siya sa nagdaang sama ng panahon. Tumayo siya saka lumabas muna ng kwarto nilang mag-ina. Sana naman walang nasira dito sa bahay, bulong niya sa sarili. Sinimulan niyang inspeksyonin ang bawat sulok ng bahay niya. Pagdating niya sa kusina, napansin niya na taklap ang bubong na yero doon. Basang-basa ng tubig ulan ang bahaging iyon ng bahay niya. Naabala siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Ate Sofia, andyan ka po ba? Boses ng isang lalaki, kasabay ng mga anasan ng mga kasama nito. Lumapit siya sa pintuan para pagbuksan ang mga ito. Ano yun, Mark? May kailangan ka ba sa akin? Tanong niya. Ate Sofia, baka pwedeng dito muna itong lalaking nakuha namin dyan sa may ilog. Humihinga pa siya, sagot ng lalaki. Napansin niya na may patayong buhat ang mga ito na isang lalaki, may katangkaran, maputi, basa, at putikan ang suot nitong damit. Ha, talagang dito sa amin, may pag-aalinlangan niyang tanong. Pasensya na po, Ate Sofia. Kayo po kasi ang pinakamalapit na bahay dito eh.
Dapat nga ho sa barangay hall kaso nag-iba po ng bagyo, sagot muli ni Mark. Sa ospital ba? Hindi niyo muna nadala, muling tanong ni Sofia. Ate, nasira ng bagyo yung tulay. Hindi pa makatawid ngayon sa kasunod na bayan kung saan may ospital, sabat ng isa sa mga kasamang lalaki na kilala niya bilang si Paul. Sa pagtitig ni Sofia sa mukha ng wala pa ring malay na lalaki, nakadama siya ng awa para dito. Oh, sige. Ipasok niyo na lang siya dito sa loob, sagot niya. Nauna siyang pumasok sa loob ng kabahayan para ihanda ang sofa bed. Mabilis siyang kumuha ng panlatag doon. Naglabas din siya ng mga tuyong damit para sa lalaki, mga damit dati ng isang pinsan niyang lalaki na nakituloy sa bahay niya noong nakaraang taon. Linisin niyo na muna siya at palitan niyo ng damit, utos niya sa dalawang lalaki saka iniabot sa mga ito ang isang maliit na palanggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Naging abala ang mga ito. Muli siyang bumalik sa silid nang marinig ang pag-iyak ni Ethan, tanda na nagising na ang anak niya. Iniwan na muna niya ang mga kalalakihan sa salas ng bahay niya. Pinagmamasdan ni Sofia ang wala pa ring malay na lalaking nakahiga sa sofa bed. Natignan na ito ng pinakamalapit na doktor sa lugar nila. Posible na ito ang driver ng nahulog na kotse sa ilog. Nabagok ang ulo nito na tumama sa kung saan. May benda na ring inilagay sa parteng sentido nito. Hay, sino ka kaya? Siguradong nag-aalala na sa'yo ang pamilya mo, bulong niya rito. Wala rin siyang magawa para may palamang sitwasyon nito dahil bagsak ang tulay at maging ang mga linya ng komunikasyon. Wala ring daloy ng kuryente. Walang kasiguraduhan kung kailan babalik ang lahat. Mommy, sino po siya? Narinig niyang tanong ni Ethan. Hindi na malaya ni Sofia na nakalabas na sa kanyang silid ang anak at nakalapit na sa kanya. Nilapitan ni Sofia ang anak. Visitor natin siya, baby. Huwag ka munang maingay ha, natutulog siya paliwanag ni Sofia. Tumango si Ethan. Oo, mommy. Gagawin ko po siyang daddy pag nagising na siya. Napaawang ang labi ni Sofia sa sinabi ng anak. Bigla niya itong niyakap. Lumalaki na nga ang anak niya. At maging ang curiosity nito ay masasabing hindi pa siya handa sa sandaling magtanong ito tungkol sa ama nito. May taglay kasi itong katalinuhan. Kinabukasan, nagising si Sofia na wala na sa tabi ang anak. Kinakabahang bumangon tuloy siya at lumabas ng kanilang silid. Ethan, anak, nasaan ka? Pagtawag niya sa anak. Sa pagbaba niya sa salas, narinig niya ang malakas na tawa ng isang bata. Nakilala niya iyon, si Ethan. Sa sunod na paghakbang niya ay nakita niya ang anak na masayang nakikipaglaro sa isang lalaki. Kaagad na lumapit kay Sofia si Ethan nang makita siya. Mommy, gising na si Daddy. Nakipaglaro ako sa kanya, masayang sabi ng bata. Daddy, sinong daddy mo? Nagtatakang tanong ni Sofia sa anak. Siya po, itinuro ni Ethan ang lalaking nakaupo sa sofa bed. Gising ka na pala. Kamusta na yung pakiramdam mo? Usisa ni Sofia sa lalaki. Oo. Bale itong batang to ang una kong napansin Ayos naman ang pakiramdam ko. Ikaw ba ang nanay niya? Maang natanong ng lalaki. Tumango siya. Oo, ako ang ina niya. Ako nga pala si Sofia, at ito naman si Ethan, ang anak ko. Ikaw, ano nga pala ang pangalan mo, mister? Napunta sa malalim na pag-iisip ang lalaki. Pinagmasdan ni Sofia ang mukha nito. Mas gwapo ito ngayong gising na. Para bang nakita niya na ito ngunit hindi niya lang matandaan. Umiling ang lalaki sa kasinapo ng kamay ang ulo. Hindi ko alam ang pangalan ko. Wala akong matandaan Sorry, ani ng lalaki. Pinapanta muna ni Sofia sa kwarto nila si Ethan. Dinaluhan niya ang lalaki para payapain ang isip nito. Huwag mo munang piliting isipin. For sure, baka may amnesia ka at hindi biro ang pinagdaanan mo. Welcome ka naman dito sa bahay, at safe ka rin dito, wika ni Sofia. Blanko ang ekspresyon ng lalaki na napatingin sa kanya. Maraming salamat, Sofia. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Wala talaga akong matandaan Naiintindihan ko naman, ani Sofia. Sinalanta ng malakas na bagyo ang bayan namin. Gustuhin ka man naming dalhin sa ospital, pero nasira kasi ang tulay at maging ang linya ng komunikasyon. Huwag kang mag-alala, tutulong naman ako sa'yo dito sa bahay niyo para makabawi man lang ako sa inyong mag-ina, sabi ng lalaki. May kung anong hatid na kilig kay Sofia ang mga katagang iyon ng lalaki, kahit alam niya na hindi nito maalala ang tungkol sa sarili nito. Huwag mo munang pakaisipin yun. Ang mahalaga,
Magpahinga at magpagaling ka. Babalik at babalik naman ang alaala mo, mister. Basta feel at home ka lang dito ha, saad ni Sofia. Nakangiting tumango ang lalaki. Kumain kang mabuti para manumbalik ang lakas mo. Bukas pupunta ang doktor dito para i-check ang kalagayan mo. Impormasyon ni Sofia sa lalaki na kasalo nilang mag-ina sa hapunan. Tanging ilaw mula sa gasera ang nagsisilbing liwanag sa buong kabahayan. Ah, anong ulam pala ito? Tanong ng lalaki habang itinuro ang mangkok na may lamang ulam. Ah, ginataang talbos ng kamoteng kahoy yan. Hindi ka ba nakakain ng ganyan? Tanong ni Sofia. Kung pagbabasihan ng itsura ng lalaki, ito ang tipo na hindi nakakakain ng mga ganitong luto. Kain na po, ikaw, Daddy. Masarap po yan, sabat ni Ethan na saglit tumigil sa pagsubo. Nakakakain na kasi itong mag-isa. Tumango ang lalaki sa bata sa kabamaling muli kay Sofia. I don't know my life, pero ramdam ko na never akong nakakain ng ganyang ulam. Huwag kang mag-alala, kakain naman ako nito, sagot ng lalaki. Pinanood ni Sofia ang lalaki sa ginawa nitong paglalagay ng ulam sa kanin nitong nasa plato. Elegante ang paghawak nito ng kutsara at tinidor. Kinabahan si Sofia nang magsimula itong ngumunguya. Tell me kung hindi mo nagustuhan para makapagluto ako ng ibang ulam ha, sabi niya. Sa una, walang emosyon ang mukha ng lalaki hanggang sa lumiwanag iyon. Masarap, masarap siya, muli itong kumutsara ng ulam. Ang sarap mo palang magluto, ani nito. Nakahinga ng maluwag si Sofia at lihim siyang nasiyahan. Maraming salamat, kain ka lang dyan ha. Magana silang kumain ng gabing iyon, saglit na nalimutan ang epekto ng malaking pinsala ng nagdaang bagyo. Sofia, antag ng lalaki. May ipapakiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Tipid na tanong ni Sofia na muling sumubo ng pagkain. If you don't mind, baka pwedeng dito na muna ako sa inyo habang hindi pa bumabalik ang alaala ko, sagot nito. Nagwo-worry lang kasi ako sa safety ko eh. Hindi ko alam ang buhay sa pinanggalingan ko. Pero hindi natin masasabi kung kailan mawawala ang amnesia mo. Pwedeng mapadali o matagalan, aniya. Okay, kung in 1 month na hindi pa rin bumabalik ang alaala ko, kusa na akong aalis dito, sagot nito na may himig pa rin ng pakikiusap. Isang tango lang ang nagsilbing tugon ni Sofia. May isang bahagi ng puso niya ang tila natuwa sa pagstay ng lalaki sa bahay niya. Dapat pala may ngalan kaming itatawag sa iyo ng anak ko. Ano? Tanong niya habang umiinom ng tubig. Oo nga no, sabi ng lalaki na medyo natatawa. Ano nga kayang magandang temporary name ko? Juan na lang po, Daddy Juan. Para galing sa name ko, may pagkawin Ethan, sagot ni Ethan. Naiiling at nangingiting tumingin si Sofia sa lalaki. Papaano ba yan? Anak ko ang nagdesisyon. Pasensya na nga pala kung daddy, ang naging tingin niya sa'yo. Ah, okay lang naman sa akin. Akalain mo yun nagkaroon pa ako ng anak dito sa inyo, napangiti ang lalaki. Kapag sumeryoso ang mukha nito. Matanong ko lang kung okay lang. Asan nga pala yung ama ni Ethan? Pinakatitigan ni Sofia ang mukha ng lalaki. Anak ko sa pagkadalaga si Ethan, at wala akong alam kung nasaan ang ama niya. Ayoko na rin munang pakaisipin pa. I'm sorry. Anyway, ako na si Juan ngayon ha. Ani ng lalaki na nagliwanag ang mukha. Kinabukasan, sumali si Sofia sa atag ng kanilang barangay. Ito ang sama-samang paglilinis ng magkakapitbahay sa kanilang mga lugar. Maraming natumbang puno sa paligid at may mga maputik pang bahagi dahil sa pag-apaw ng ilog. Para kang nagkaroon ng asawa pagkatapos ng bagyo Sofia, tudyo ni Lily sa kanya habang abala sila sa pagwawalis. Oo nga, Sofia, napadaan ako kaninang umaga sa inyo eh. Abay parang mag-ama sila ni Ethan, dagdag ng isa pa niyang kaibigang si Marites. Kung ako sa'yo, Sofia, asawahin mo na yan. Abay, gwapo ang lalaking yun Kagwapo, kinikilig na sabat ni Carmina. Saglit na tumigil sa pagwawalis si Sofia at hinarap ang 3 babae. Nako, kayo talaga, mga Maria. Hindi ko aabusuhin na may amnesia si Juan. Aalis din naman siya sa atin after 1 month. Malabo yan, Mare. Tamoy ang tulay dito sa atin parang wala pang balak ayusin, HMMP. Itinuro pa ni Mary TZ ang sirang tulay na natatanaw nila mula sa kanilang kinaroroonan. Nako, Mare. Malay mo naman, ma-inlove sa'yo habang andyan sa inyo, ani Lily. Oo nga,
Sofia, malay mo ba, sabi naman ni Carmina. Nako, Mare, tigil-tigilan niyo nga ako't wala tayo sa teleserye ha. Natatawang sagot ni Sofia sa tatlo. Ang mabuti pa, maglinis na lang tayo. Ipinagpatuloy nila ang pagwawalis. Ang ibang kalalakihan sa kanilang barangay ay abala sa pagtatanggal ng mga natumbang puno, at naririnig pa sa paligid ang tunog ng power saw. Sa muling paghakbang ni Sofia, bigla siyang napasigaw. Naramdaman niya ang may kamay na mabilis na tumulak sa katawan niya. Naipikit niya ang mga mata habang ine-expect ang pagbagsak niya sa maputik na lupa, ngunit may mga kamay na sumapo sa ulo niya para maiwasan ang pagkabagok. Sa pagmulat niya, nanlaki ang mga mata niya sa mukhang tumambad sa kanya. Juan, pasensya na, Sofia. Muntikan ka na kasing mabagsakan ng malaking sanga ng puno, saad nito. Halos nakadagan ito sa kanya, parehas nilang naputikan ang mga suot na damit. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, tugon niya, habang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Nauna na itong tumayo at ay nalalayan siyang makatayo. Nakita niya ang mga nanunood na tingin sa kanilang dalawa ng tatlo niyang kaibigan. Bakit nga pala lumabas ka, Juan? Usisa ni Sofia sa lalaki. Nagugutom na kasi si Ethan. Hindi ko naman alam kung saan nakalagay ang food niya, sagot ni Juan. Ah, ganun ba? Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Kusa niyang hinayla ang isang kamay nito, at napasunod ito sa paglalakad niya. Walang kamalay-malay si Sofia na hindi niya nabitawan ang kamay ni Juan. Magkahawak kamay silang naglalakad. Sana, pag nakabalik na ang alaala ko, ay maalala ko pa rin ang lugar na ito. Maging parte pa rin ng memories ko, sabi ni Juan. Ilang metro na lang ay palapit na sila sa kanilang bahay. For sure, ay maaalala mo pa rin, natigilan siya sa pagsasalita nang mapagtanto niya na hawak pa rin niya ang kamay ni Juan. Tila napaso siya at binitawan iyon. Ay, nako, sorry. Biglang huli ni Juan ang kamay ni Sofia sa kakinintalan iyon ng pinong halik. It's alright, Sofia. Malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Ang mga labi na damaykit sa balat ni Sofia ay nag-iwan ng kakaibang init sa kanya. Damaloy ito sa bawat himaymay niya hanggang gawing erratic ang tibok ng puso niya. Kaagad niyang binawi ang kamay mula sa lalaki. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob, nilagpasan niya ito't naramdaman ang pagsunod nito sa kanya. Sumalubong sa kanilang dalawa si Ethan ng ngiting-ngiti. Ang sweet niyo po, Mommy, Daddy. Sana pakasal po kayo para maging abay ako. Pinanlakihan ng mata ni Sofia ang anak. Ethan, ikaw talaga. You're smart, young man, natatawang binuhat ni Juan ang bata. Pag pumayag ang mommy mo, baka pakasalan ko siya. Okay lang ba sa'yo na maging daddy mo? Tila ako'y nahihiyang nag-iwas ng tingin si Sofia sa lalaki. Juan, huwag kang magsabi ng kung ano-ano sa batang yan at baka umasa pa yan. Sige na't ipaghahanda ko kayo ng merienda. Lumakad si Sofia patungo sa kusina. Inilabas niya mula sa cabinet ang mga stock niyang cookies para sa anak. Inabala din niya ang sarili sa pagtitimpla ng gatas para sa anak at kape para sa kanila ni Juan. Daddy, habol po kita, narinig niyang sabi ni Ethan na muling kalaro si Juan. Naaaliw siyang panoorin ang dalawa, parang totoong mag-ama ang mga ito. Napansin niya ang malaking resemblance ng dalawa sa isa't isa. Kinutuban tuloy siya. Huwag naman sanang totoo ang iniisip niya. Naipilig ni Sofia ang ulo, napapitlag siya ng may mga labing damaykit sa pisngi niya. Ano yun? Pasensya na, Sofia. Ang kulit kasi nitong anak mo eh. Ikis daw kita sa chicks mo, sabi ni Juan na buhat pa rin si Ethan. Tumalon ang puso niya, pero kaagad din niyang sinupil ang sariling damdamin. Pinagtaasan ni Sofia ang dalawa. Kayo talagang dalawa, ang kukulit nyo. Ang mabuti pa, kumain na muna kayong dalawa. Ibinigay niya sa dalawa ang mga tinapay at ang mga tinimpla niya para sa mga ito. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ganito ang nararamdaman ko para kay Juan? Kailangang bantayan kong sarili kong damdamin para sa kanya. Iba kasi ang epekto niya sa akin, bulong niya sa sarili. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nangangalahati na rin ang buwan ng pananatili ni Juan sa bahay ni Sofia. Sinisimulan na ring ayusin ang nasirang tulay sa bayan. Parang ang sama ng pakiramdam ko ngayon ah. Ang bigat eh, sabi ni Sofia sa sarili nang magising siya isang umaga. Masakit ang ulo niya at giniginaw siya kahit mainit ang panahon. Wala na sa tabi niya si Juan, at malamang ay kalaro na naman ito ni Ethan.
Pumasok sa loob ng silid nilang mag-ina si Juan, karga nito ang anak. Sofia, nakatulog kasi si Ethan eh, dinala ko na muna rito ha. Pasensya na, okay lang. Ihiga mo na muna dyan sa duyan, itinuro niya ang paboritong tulugan ng anak kapag nakakatulog ito sa umaga. Inihiga na nga doon ang tulog na si Ethan. Okay ka lang ba, Sofia? May pag-aalalang tanong ni Juan. Para kasing ang tamlay mo. Akmang magsasalita sana si Sofia, pero bigla siyang nanginig. Lalo siyang namaluktot sa ilalim ng kumot. Mabilis na lumapit si Juan kay Sofia, kaagad na sinalat ng kamay nito ang noo niya. Mainit ka. Teka, may thermometer ka ba? Nasa ibabaw ng cabinet, nanghihinang sabi niya. Tumayo ito saglit at muli siyang binalikan. Inilagay ang thermometer sa may kilikili niya, at nang alisin, ay nakumpirma na mataas ang lagnat niya. Itinuro din niya kay Juan kung saan nakalagay ang mga stocks niyang gamot, at pinainom siya nito. Kailangan ko nang bumangon, Juan. Marami pa akong gagawin ngayon eh, ani Sofia na ibinangon ang sariling katawan. Not this time, Sofia. Magpahinga ka na muna, pagpigil ni Juan na muli siyang inihiga sa kama. Ako na munang bahala dito sa bahay at kay Ethan. Take a rest muna ha. Pero, Juan. Iniharang ni Juan ang isang daliri nito sa labi niya. Huwag na kasing maging pasaway ha. Ako na munang bahala, kaya ko to. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa lalaki. Masama pa rin kasi talaga ang katawan niya. Ipinikit niya ang mga mata para muling matulog. Nagising si Sofia na tinatapik ni Juan. Kumain ka na muna. Pinagluto kita ng lugaw para makainom ka ulit ng gamot. Tinatamad, nagmulat siya ng mga mata sa kapaupong nahiga sa kama. Naroroon din si Ethan na hawak ang isang baso ng tubig. Kain na ikaw, Mommy, para lakas na po ulit ikaw, malambing na sabi ng anak niya. Say utos ni Juan sa kanya na kumutsara na ng mainit na lugaw. Nako, Juan, kaya ko na, pagtanggi niya. Hinahaplos kasi ang puso niya sa mga ginagawa nitong pagsisilbi sa kanya. Ngunit hindi nagpaawat si Juan. Inilayo nito kay Sofia ang katsarang hawak nito. Hindi ka gagaling niyan kung pasaway ka. Say sige na, Mommy, sundin mo na po si Daddy, singit ni Ethan. Wala nang ang nagawa si Sofia kung hindi buksan ang mga labi. Sinubuan siya ni Juan ng lugaw. Ang sarap Ikaw ba talagang nagluto nito? Usisa niya nang matapos na siyang pakainin ng lalaki. Napakamot sa ulo si Juan. Ang totoo niyan, Sofia, nagpatulong ako sa kaibigan mong si Lily. Binigyan niya ako ng instructions, pero ako pa rin naman ang nagluto. Inabutan siya ni Ethan ng tubig. Uminom na rin siya ng gamot. Umayos na ang pakiramdam niya kumpara kanina. Ramdam mo ba sa sarili mo na hindi ka talaga marunong magluto? Tanong muli ni Sofia. Siguro. Kanina kasing nagluluto ako medyo struggle ako sa paglalagay ng recados. Buti na lang at may tumulong sa akin, ani Juan nang umisi ng matamis. Ang dami naming mamimiss sa'yo, Juan, kapag bumalik na ang alaala mo, madamdaming saad ni Sofia. Kung mangyari man yun, hindi ko kayo makakalimutan, sabi ni Juan. Madaling sabihin yan, pero hindi natin masasabi kung anong mangyayari kapag dumating na ang araw na yun, mahina at malungkot na sabi ni Sofia. Kung pwede nga lang na hindi naman ang balik ng alaala ni Juan. Naramdaman na lang ni Sofia na hinahaplos ni Juan ang mukha niya. Marahil nga'y dapat na niyang sulitin ang mga sandaling kasama pa nilang mag-ina ang binata. No one can tell kung anong mangyayari kapag bumalik ang nawalang alaala nito. Mabilis pang lumipas ang mga araw. Unti-unting nabubuo na ang bagong tulay na ginagawa. Mukhang within this month ay matatapos na ang tulay na yan, at malapit ka na ring makauwi, sabi ni Sofia na nilinggan ang katabing si Juan. Karga naman ng lalaki si Ethan. Namamasyal sila ng hapong yun sa labas ng bahay at napadpad sa bahagi ng ginagawang tulay. So, parang pinapaalis mo na ako niyan, Sofia, mababa pero tila nagtatampong sabi ni Juan. Nagbabalik na sa dati ang lahat dito sa amin, Juan. Nakaraos na sa bagyong nagdaan kahapon. Bumalik na rin ang daloy ng kuryente. Aniya. Ano bang gusto mo talagang sabihin? Tanong muli ni Juan. Binalingan niya ang lalaki. Iniready ko lang ang sarili ko. Kami ni Ethan, na sooner or later ay aalis ka na sa amin. Pero Sofia, hindi pa bumabalik ang alaala ko. Kahit bumalik pa ang lahat,
Kung hindi ko maalala kung sino talaga ako, useless pa rin ako. Ang mas malulungkot, kung maaalala ko ang lahat at kailangan ko na kayong iwanan, dagdag pa ni Juan. Change topic na nga tayo, Juan, sabi ni Sofia na pinipigilan ang maging emosyonal. Basta stay ka lang sa bahay hanggat gusto mo. Ngumiti ito. Tama yan. Saka dapat maging happy ka lang dahil malaki ang benta natin ngayon. Nagtitinda si Sofia ng mga meriendang kakanin at tinutulungan siya ni Juan. Siya mismo ang nagluluto. Hindi pa siya makabalik sa online business niya dahil wala pang linya ng internet. Mabenta ang pagkaing tinitinda niya sa mga trabahador ng tulay, pati na rin sa mga kababaihang kinikilig sa kagwapuhan ni Juan. Mga ilang minuto pang lumipas ay nagpasya na silang umuwi. Nakatulog na si Ethan sa mga bisig ni Juan. Pagdating sa bahay ay inihiga nila sa kanilang kwarto ang bata. Kumain na silang dalawa ni Juan ng hapunan. Panay din ang kwentuhan nilang dalawa. Sadyang napapalapit na nga ang loob nila sa isa't isa. Mamimiss ni Sofia ang nasabing bonding. Nang gabing yun, hindi makatulog si Sofia. Dahil mahimbing na ang tulog ni Ethan, lumabas na siya ng silid. Maingat din ang pagdaan niya sa salas dahil baka maabala niya ang pagtulog ni Juan. Hay, parang ang ailap ng antok sa akin ngayon sabi niya nang makalabas na siya ng bahay. Naroroon siya sa tarangkahan. Huminga siya ng malalim para punuin ng sariwang hangin ang baga niya. May kung anong bumabagabag sa isip at maging sa puso niya. Bakit ba kasi ganitong nararamdaman ko? Kahit hindi pa ganun katagal na kilala kita, Juan, ay nagkaroon ka na ng lugar sa puso ko. Mahal na nga yata kita talaga, Andito ka pala, Sofia. Tila nang ineg ang buong katawan ni Sofia nang marinig ang boses na yun ni Juan. Lumakas ang tibok ng puso niya. Alumpihit na humarap siya dito. Kanina ka pa ba dyan, Juan? Ngumisi si Juan. Halos kanina lang din. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Wala yun. Walang maapuhap na tugon si Sofia. Ramdam niya ang pamumula ng mukha niya. May napanood kasi akong movie kanina at namemorya ko yung dialogue nung bidang babae. Oo, tama. Yun nga yun. Yun nga ang sinabi ko kanina. Sa pagkakataong yun, naging malagkit ang tingin ni Juan kay Sofia. Lalo pa itong lumapit sa dalaga. It seems na maganda nga yung movie, ani Juan. Nagulat pa si Sofia nang haplasin ni Juan ang mukha niya. Nagtama ang kanilang mga mata hanggang sa bumaba na ang mukha nito papalapit sa kanya. Sofia closed her eyes hanggang naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Juan sa labi niya. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan nila sa gitna ng dilim ng gabi. Bugso ng sariling damdamin, tumugon na rin si Sofia sa mga halik ni Juan. Sa paghihiwalay ng mga labi nila, pinakatitigan ni Juan ang mukha niya. Mahal din kita, Sofia, ani Juan. Hindi maipaliwanag ang kaligayahang nadarama ni Sofia. Napayakap siya sa matipunong katawan ng lalaking mahal at nagmamahal din sa kanya. Pinangko ni Juan si Sofia saka pumasok sa loob ng bahay. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang mahalaga ay ang ngayon. Saka naiisipin ang mangyayari bukas. Wala bang good luck dyan, love? Si Juan na itinuturo ang sariling pisngi kay Sofia. Nakanguso rin ang labi nito. Oo na, isang mabilis na halik ang ibinigay ni Sofia sa binata. Punta na kayong dalawa ni Ethan sa pwesto natin at baka marami nang bibili. Sure, halika na, Ethan, at inakay na nga ni Juan ang anak. Habang may dalang isang basket na may lamang paninda nila, nag-flying kiss pa ang binata kay Sofia habang naglalakad. Masayang-masaya ang puso niya dahil ramdam niya ang pagmamahal ni Juan sa kanya sa kabila ng pagkakaroon nito ng amnesia. Pumasok na muli sa loob ng kabahayan si Sofia. Magliligpit muna siya bago magtinda ngayong umaga. Ate Sofia, magandang umaga po, kaagad na nilinggan niya ang lalaking kada rating lang sa bahay niya. Oh, Mark, ikaw pala. May kailangan ka ba? Tanong niya. May ibibigay lang ho ako sa inyo. May napulot akong wallet sa pangpang ng ilog Parang pag-aari nung lalaking dinala namin dito. Kamukha po kasi niya yung picture na nasa ID, sagot ni Mark. Okay. O sige, each check ko ha. At para maipakita ko na rin kay Juan mamaya, sagot ni Sofia. Tinanggap niya kay Mark ang isang leather wallet. Nang makaalis ang lalaki, nagpunta si Sofia sa kwarto nilang mag-ina. Nagkaroon siya ng curiosity sa wallet na hawak niya. Medyo basa pa iyon sa kaputikan pero buo pa rin ang mga ID na naroroon.
May mga paper bills din na nabasa na ng tubig. Kinuha niya ang isang ID at nanlaki ang mga mata niya sa nabasang pangalan. Doon, nakasulat ang pangalang Alexander Sonkestel. Kaya nga ito dahil siyang narito sa picture. Nilabanan niya ang panginginig ng katawan niya. Naalala niya ang bracelet. Kinuha niya iyon sa tocador saka binuklat ang locket. Magkahawig ang picture ng lalaking naroroon at sa hawak niyang ID. Tila may bombang sumabog sa harapan niya. Si Alexander, na dating fiancé ng ate tiya ko na nakadaupang palad ko sa hotel, na siyang totoong ama ni Ethan, si Juan at si Iisa. Napaiyak siya sa bagay na natuklasan niya ngayong umaga. Hindi ka pa nakatulog? Tanong ni Sofia kay Juan, na naabutan niyang nakaupo pa rin sa sofa bed. Kalalabas lang niya ng kwarto matapos patulugin si Ethan. Nilinggan siya ng lalaki. Oo mukhang mailap ang antok sa akin. Halika nga muna, sabi ni Sofia at kaagad na tinabihan ang nobyo sa kinauupuan nito. Kaagad namang kinuha ni Juan ang isang kamay niya sa kamasuyong hinawakan ito. Sana ganito na lang tayo palagi, no? Na kahit bumalik ang alaala ko, ay walang magbago sa relasyon natin ngayon, sabi ni Juan habang nakatingin sa mukha niya. Oo, sana nga, sagot ni Sofia. Hindi niya mapigilan ang makadama ng lungkot na may kasamang takot. Kung pwede nga lang nawala ng katapusan to, nasanay na akong nararamdaman to. Pinakatitigan nito ang mukha niya. Siguro kapag bumalik ang alaala ko, shock lang sa una. Pero later on, mas maaalala ko ang pinagsamahan natin, and even our love. Sana nga ganun lang ang mangyari, Juan, sagot ni Sofia, ngunit bigla siyang napaluha. Nagdudumilat sa kanya ang isang katotohanan, ito si Alex Anderson Castella, ang lalaking nakaniig niya sa hotel 5 taon na ang nakalilipas, at ang unknown father ni Ethan. Isang malaking misteryo ito kung bakit siya napadpad dito sa kanilang bayan sa kabila ng malakas na bagyo. Masyado ka atang nagiging madrama, my love. May bumabagabag ba sa'yo, ha? Tanong ni Juan. Alam mo, iniisip ko kung bakit ka napadpad dito sa malayong bayan namin. Kung ano talagang purpose mo, magkakasunod na tanong ni Sofia na hindi niya mapigil ang maisatinig. Sofia, kahit ako, tanong ko rin yan sa sarili ko. Pero ang pinakamagandang nangyari dyan ay nakilala kita, kayo ni Ethan. Pakiramdam ko ay nakumpleto ang buhay ko dahil sa inyo, sagot ni Juan. Magsasalita sana si Sofia pero biglang tumigil si Juan at hinayla ang isang kamay niya. Ang mabuti pa, sumayaw tayo. Juan, seryoso ka ba? Wala nga tayong tugtog, saad ni Sofia. Ngumiti ito. Kanina kasi, may napakinggan akong song sa isang speaker ng kapitbahay natin. Parang alam ko yung lyrics, maybe favorite song ko nung wala pa akong amnesia. At nagpatianod na lang si Sofia sa gusto ni Juan. Humawak ito sa bewang niya habang ang mga kamay niya ay nakapatong sa malapad nitong balikat. Sumasayaw sila bilang couple habang kumakanta si Juan ng isang love song. Mahimbing na natutulog si Juan nang mapunta siya sa isang panaginip. Isang eksena na may babaeng galit na galit sa kanya. Bakit mo nagawa sa akin to, Alexander? Bakit mo ako niloko? Umiiyak na tanong sa kanya ni Isabela. Kita sa magandang mukha nito ang galit at sama ng loob. Hindi kita niloko, Isabela, sagot ni Alexander. At anong ibig sabihin ng mga pictures na ito? Parehas kayong hubad at naghahalikan pa kayo. At ang masakit pa, hindi na naituloy pa ng babae ang sasabihin dahil napahagulgol na ito. Pilit niyang inaalo ang babae pero tinabig nito ang kamay niya. Allow me to explain. Hindi ko talaga alam kung papaano nangyari yan. Huwag mo akong gawing tanga, Alexander. Tumayo na ang babae saka nagmamadaling iniwan siya sa loob ng condo unit niya. Mabilis ang paandar ni Isabela ng kotse nito sa lansangan. Patuloy niyang hinahabol ito, ngunit isang hindi inaasahan ang naganap. Kitang-kita niya ang pagbangga ng kotse ng babae sa kasalubong na truck. Isabela, sigaw niya. Biglang nagmulat ng mata at napabangon si Juan dahil sa masamang panaginip na iyon. Sa kanya natanto na nasa isang lugar siya na hindi pamilyar. Juan, okay ka lang ba? Tanong ng isang babae na mabilis na lumapit sa kanya. Sino ka? Nasaan ako? Tanong niya. Tila may pulang bumabalik sa kanya ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Saka, hindi ako si Juan. Ako si Alexander. I'm Alexander Son Castella, dagdag niya, bumalatay sa mukha nito ang matinding pagkagulat. Bumalik na ang alaala mo. Ako si Sofia.
Nandito ka sa bahay ko sa San Narciso. Dito ka dinala ng mga lalaking nakapulot sa'yo sa ilog matapos ang bagyo. Nagkaroon ka ng amnesia, paliwanag ni Sofia. Nagkaroon ng linaw kay Alexander ang lahat, pero may bigla siyang naalala. Ikaw pala si Sofia, ang kapatid ng dati kong nobiyang si Isabela, sabi niya. Kinakabahang tumango si Sofia. Oo, ako nga, Alexander, hindi ko agad nalaman noon na ikaw ang dating boyfriend ng kapatid ko, sagot niya. Nagtangis ang bagang ni Alexander. Sinadya mo talagang itago ang identity ko nung may amnesia ako. Ikaw ang sumire sa relasyon namin ng kapatid mo. Pinlano mong pumunta sa suite ko sa hotel para may mangyari sa atin, galit na sabi ni Alexander. Nanlumo si Sofia, pilit na nagpipigil na mapaiyak matapos marinig ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. Alexander, hindi ko plinano yun. Biktima rin ako, at hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano nangyari yun, sagot niya. Umiling si Alexander. I don't believe you, Sofia. Anyway, hindi naman ikaw talaga ang sadya ko kaya ako nagpunta sa malayong bayan na ito. Ang anak mo lang ang dahilan, saad niya. Natigilan si Sofia sa narinig. Si Ethan. Anong binabalak mo sa anak ko? Anak ko rin, Sofia, nakangising sabi ni Alexander. Remember that old man na kumalinga kay Ethan sa mall? Kinuha na niya ng strand of hair ang bata, at maging ako, for DNA testing. Kumpirmadong mag-ama nga kami, at hindi ako papayag na kunin mo sa akin ang anak ko. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya bilang ama niya, matapang na sabi ni Alexander. Calm down, Sofia. Pasalamat ka't nagkaroon ako ng amnesia at na-delay ang plano ko. Kukunin ko ang anak ko sa legal way. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makabalik na ng Maynila para maayos ko ang dapat kong ayusin doon, dagdag niya. I will help you na makabalik sa pinanggalingan mo, Alexander, pero hindi mo ako masisindak sa plano mo na kunin sa akin si Ethan, pagbabanta ni Sofia. You deserve it sa malaking kasalanan ang ginawa mo sa akin at sa kapatid ko, sambat niya. Sa pagkakataong yun, napaluhan na si Sofia hanggang sa napaiyak siya. Dumating na ang araw na kinatatakutan niyang mangyari, nagbalik na ang alaala ni Juan, na sa totoong buhay ay si Alexander. Nalimot na nito ang minsang pagmamahalan na pinagsaluhan nila. Mommy, babalik pa po ba si Daddy? Tanong ni Ethan kay Sofia habang pinagmamasdan sa himpapawid ang chopper na sinakyan ni Alexander. Oo, anak, pero hindi natin masasabi kung kailan, sagot ni Sofia habang hinaplos ang buhok ng bata. Nakadama siya ng lungkot at takot sa pag-alis ni Juan sa kanilang bahay. Dahil may signal na ng phone, nakatawag ito sa Maynila para magpasundo. Nagbago ang pakikitungo nito bilang si Alexander sa kanya, at si Ethan lang ang kinakausap sa pag-alis nito. Okay po, Mommy. Sana balik pa rin siya, ani Ethan na lalo pang yamakap sa kanya. Bumalik na silang mag-ina sa kanilang bahay. Pagdating sa loob, hinayaan muna niya ang anak na maglaro. Samantalang si Sofia ay napadungaw na lang sa bintana. Grabe ka, Juan. Sa mixing panahon na naglagi ka sa amin, ang laki ng epekto mo sa aming mag-ina, lalo na sa akin. Salamat sa pagpaparanas mo sa akin ng pansamantalang pagmamahal. Pero ay lalaban ko ang karapatan ko bilang ina ni Ethan. Hindi ako papayag na kunin mo siya sa akin, sabi niya sa sarili habang namalaya na lang niya ang pagdaloy ng luha sa kanyang mukha. 2 weeks later, pinagmamasdan ni Alexander mula sa cellphone niya ang larawan ng ama niyang si Don Edward habang karga nito ang anak niyang si Ethan. Sa pagtitig niya sa mukha ni Sofia, sumagi sa alaala niya ang mga sandaling inalagaan siya ng babae, pati na rin ang mga pinagsamahan nila sa bahay nito noong may amnesia pa siya. Hindi maaari ito. Hindi pwede, bulong ni Alexander sa sarili. Mas nais niyang mamayani sa dibdib ang galit para sa babae, ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila ni Isabela noon. Minsan, may mga bagay na hindi pwede. Pero maaari pala, sabi ng ama niyang si Don Edward, na biglang pumasok sa opisina niya. Anong ginagawa niyo rito? Nagulat na tanong ni Alexander. Masyado kasing malalim ang iniisip mo kaya't hindi mo na malaya na nandito na ako, nangingiting sabi ni Don Edward. May sadya lang naman ako sa'yo, Alexanderson. Ipinatong ni Alexander ang phone sa ibabaw ng mesa. Ano yun, pa? Baka naman may ipagagawa ka na naman sa akin just for your own grandson's sake, sagot niya. Pinagulong ni Don Edward ang sinasakyang wheelchair malapit sa mesa ni Alexander.
Makapaghihintay naman yan, I ho. Ang concern ko lang ngayon, tumawag sa akin ang tita Adelpha mo. Her daughter, Victoria, is dying now. Gusto kanyang makita at makausap. Tinatawagan ka daw niya pero hindi ka sumasagot. Sigurado ako na hindi mo rin sasagutin kung tatawagan kita, kaya sinadya na kita dito sa opisina mo. Pero, pa, alam niyo naman na ayokong makita ang babaeng yun, sagot ni Alexander. Just this time, I ho. Ako, bilang ama mo, ay nakikiusap sa'yo. Nung mamatay ang mother mo, ang pamilya ng tita Adelpha mo ang naging karamay natin. Nakikiusap ako sa'yo, Alexanderson, sabi ni Don Edward. Hindi makatanggi si Alexander sa pakiusap ng ama. Isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Okay, pa. Tell me kung saang ospital naroroon si Victoria. Dadalawin ko siya ngayon din. Just for now. Kaagad ngang nagpunta si Alexander sa ospital kung saan nakakonfine si Victoria. Abot-abot ang pasasalamat sa kanya ng ina nitong si Minerva. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Victoria na may nakakabit na mga aparato sa katawan. Pinakupsan na ganda noon. Hinawakan ni Alexander ang isang kamay ng babae. Victoria, si Alexander to. Andito na ako, sabi niya. Mga ilang saglit pa'y nagmulat ng mga mata si Victoria. Ngumiti ito sa kabila ng bakas ng paghihirap sa mukha dulot ng karamdaman. Salamat, Alexander, na pinagbigyan mo ako sa request kong makita ka. Ayokong mawala dito sa mundo nang hindi ka nakakausap at nakakahingi man lang ng tawad sa'yo. Victoria, matagal na kitang pinatawad sa ginawa mong panloloko sa akin noon. I'm sorry kung hindi na ako nakipagbalikan sa'yo noon. Nagkataon lang kasi na mas minahal ko si Isabela kaysa sa'yo. Alam ko yun, Alexander. I'm sorry na naging desperate ako na bumalik ka sa akin. Dahil sa pagkabulag ko sa pagmamahal ko sa'yo, nakagawa ako ng isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon, sagot ni Victoria. Nangunot ang noo ni Alexander na sinabayan ng pagkabog ng dibdib niya. Ano yun, Victoria? Tell me. Patawarin mo ako, Alexander, kung nagawa kong sirain ang relasyon niyo ni Isabela noon. Ginamit kong kapatid niyang si Sofia at ako ang nagdala sa kanya sa suite mo sa hotel nung birthday mo, 5 years ago. Pinakuha ko kayo ng picture at ako ang nagpadala kay Isabela para magkasira kayo, pag-amin ni Victoria. Nabigla si Alexander sa pahayag na iyon. Victoria, tell me, kinasabwat mo ba si Sofia para sa plano mong yan? Hindi, Alexander. Everything was my plan alone. Wala siyang alam sa plano ko. Kung makikita mo si Sofia, please, ihingi mo ako ng tawad sa kanya, sagot ni Victoria. Papatawarin niyo ako, may luhang bumalong sa mga mata ni Alexander kasabay ang pagkuyom ng isang kamao niya. Nais niyang suntukin ang wall ng private room. Nagdudumilat sa kanya ang isang katotohanan na ganap na magpapalaya sa kanya mula sa sakit ng kahapon. Tara na, anak, aalis na tayo, sabi ni Sofia habang karga si Ethan. Ang mga damit at gamit nila'y nauna ng isakay sa inarkila nilang jeep. Natanggap siya sa isang trabaho sa kasunod na bayan. Mas mabuti nang lumayo muna siya dito sa bahay niya para ganap na makapag-move on. Eksaktong pagbukas niya ng pinto ng bahay ay tumambad ang isang mukha. Juan, Alexander, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sofia, bakas ang gulat sa mukha. Daddy, pagtawag ng anak niya. Ngunit mabilis na inilayo ito ni Sofia sa lalaki. I'm here para makita ko kayo ni Ethan, malumanay na tugon ni Alexander. Alexander, kung kukunin mo siya sa akin ngayon, magkakamatayan muna tayo. Oo, totoong anak mo si Ethan, pero wala kang karapatan na kunin mo siya sa akin, matapang na sabi ni Sofia. Sofia, kung kukunin ko si Ethan, ay kasama ka rin, sagot ni Alexander. Magpakasal tayo at buuin natin ang pamilya natin. Sofia was shocked. Kung pakakasalan mo ako dahil lang kay Ethan, hindi ako papayag. Saka, galit ka sa akin, hindi ba? Dahil sinisisi mo ako sa pagkawala ni Ate Isabela. Alam ko na ang totoo, Sofia, ipinagtapat ni Alexander. At isa pang katotohanan, kahit bumalik na ang alaala ko, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Noong si Ethan pa ako, mahal kita, Sofia. Mahal na mahal. Sana hindi to isang panaginip lang. Ayaw kong iwanan ng taong mahal na mahal ko. Mahal din kita, kayong dalawa ng anak nating si Ethan.
Lumapit si Alexander sa kanila at puno ng pagmamahal na niyakap ang kanyang mag-ina. Wala nang iwanan to. Sasama kayo sa akin sa Maynila. Naghihintay sa inyo si Papa. You will be my Mrs. Alex Anderson Castella. At dadalhin ni Ethan ang apelyido ko. Walang pagsidlan ng nadarama ni Sofia. Matapos ang isang bagyo, may kasunod na umagang may pangako ng walang hanggan. Wakas.